Ako po si kapatid na Reggie Duldulaw na sa lokal ng Mawake, distrito ng Pampanga North. At ako po ay may tungkulin na sa finance. Ako ay dating miyembro ng Philippine National Police at may ranggong police colonel. At nag-retired po ako as chief of police noon sa Gimba Police Station. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, isa po akong debotong Katoliko. At naging membro pa po ako ng Corsilyo at saka sa simbahan lagi po akong nagsaserve. Nung pong pagka-graduate ko ng criminology, naging asawa ko si Nixon Duldulaw at may kapatid siya dito sa Bamban, Tarlac. Pumunta po kami diyan para mag-apply kami ng pulis. Ayun, diakono at diakonesa po silang mag-asawa. Ngayon, araw-araw po, inaanyayahan ako sa kapilya pero hindi ko sila pinapaunlakan. Marami akong dahilan. Hanggang sa naubos yung dahilan ko at nakinig ako. Nung una kong napakinggan yung aral ng iglesia, medyo nasaktan ako dahil ang pakiramdam ko, tinurigsa nila yung aking kasalukuyang relihiyon noon. Kaya hindi na muli ako nakinig. Hanggang sa araw-araw, pinakiusapan na naman ako. At sa isang pagkakataon, inaya ako sa pagsamba. Doon ako nagulat kung gaano kadisiplinado ang iglesia. Ang isa sa pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo na nagbukas ng isipan ko, yung mga pagsamba sa mga rebulto ay wala talagang kabuluhan. At doon ako nagsimulang magsaliksik dahil lahat ng aral na narinig ko ay pawang katotohanan. Kaya sabi ko, saan pa ako pupunta kung di dito sa naiintindihan ko? Kaysa naman sa dati kong relihiyon, nasunod lang ako na wala namang batayan. Sa iglesia, lahat may batayan, nasa Biblia lahat. Tungkol sa kaligtasan, napakinggan ko, talagang hindi ka talagang maliligtas kung wala ka sa Iglesia ni Cristo. At yun ang isang sinampalatayanan ko dahil totoo lahat na kung hindi ka papasok sa iglesia, ay hindi ka maliligtas. Ako po kasi isang pulis at ang pinaniniwalaan ko lang yung may ebidensya. At saka hindi mo ako basta-basta mapapaniwala kung sa mga sasabihin ng tao o ng kung sino man. Pero sa iglesia, nung binasahan ako ng tungkol sa Bible at doon nakita ko at nalaman ko na lahat ng sinusunod ng iglesia ay may batayan at iyon ang Bible. Ang naging reaksyon ng asawa ko nung sinabi kong mag-iiglesia na ako, natuwa siya dahil noong pa niya gustong mag-iglesia, noong pa niya gustong makinig. Pero nung sinabi kong mag-iiglesia ako, natuwa siya. Tapos nung nabautismuhan ako, sabi ko, gusto mo, sabi niya, magpapadoktrina na din siya para magpapabautismo na rin siya. Yun sabi niya sa akin. Nabautismuhan ako sa Tarlac City, sa distrito ng Tarlac. At ang una kong lokal ay Bamban, Tarlac. Sa panahon ng aking bautismo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Umiiyak talaga ako. Sabi ko, dito na talaga ako.
Hindi ko makalimutan yun. Nabautismuhan ako. Kasi may aral na sinabi na hindi ako humanap sa Diyos. Hinanap niya ako. Kasi lahat ng aking mga kapatid, sila, sarado Katoliko, hindi ko man lang sila maimbitahan. Pero ako, talagang hindi ko maipaliwanag kung bakit ako. Tinawag talaga ako. Yun ang isang malaking biyayang hindi ko makalimutan. Maging sa aking trabaho, napakaraming patutuo. Hindi ko alam na mararating ko ang posisyon bilang isang babae. Ako ay napa-assign sa pinakamataas na posisyon. Kagaya ng maging chief of police ka ng City of San Fernando. Ako ang unang-unang chief of police na babae ng City of San Fernando na hindi PNPA, na hindi PMA. Lateral entry lang ako. Napakalaki ng kinalaman ng pagpapanata. Iyan ang pinaka-importante. Ang pagpapanata, walang hindi diringgin ang Diyos pagka pinagpanata. At napatunayan ko sa sarili ko, wala akong pinagpanata na hindi natupad. Basta't pinagpanata ko, ibinibigay sa akin ng Diyos. Yan talagang isang bagay na talagang tupad na tupad sa akin. Ang isang biyaya, pinakamalaking biyaya na hindi matutumbasan ng anumang bagay dito sa mundo ay yung naging ministro ang anak ko. Iminulat ko sila sa pagsunod at laging uunahin ang Diyos sapagkat wala nang iba pang bagay dito sa mundo na hihigit pa at walang hindi ibibigay ang Diyos basta inuna mo siya. Kaya yung mga anak ko maliliit pa yan, mga awit sila lahat nung maliit pa sila. Ngayon, nung nagsilaki sila, namili na sila ng kung anong gusto nilang tungkulin. Napatunayan ko sa aking buhay talaga na basta inuna mo ang Diyos at magtiwala ka ng lubos, walang hindi ibibigay at walang hindi kakakayanin kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay mo.